ito para ma-gets mo yung gusto sabihin. Ang tao sa Biblia, pag binasa mo sa Genesis 1, Genesis 2:7, ang tao sa Biblia, bago pa niya lagyan ng buhay, bago pa hiningahan ng buhay, Genesis 2:7, tinawag niya ng tao. Tanda na, bago pa hiningahan ng buhay, tinawag niya ng tao. So, originally, ang tao lang talaga is the flesh. Yan yung flesh. That is the human. Yung soul o yung person na pinapasok doon, that's not human. Yan yung person. Kaya pag sinabi kong si Jesus nagsasalita sa katawan ng tao, what I'm saying is yung person which is the God. Sige. Granted yan, bro. Granted. Nakuha ko na yung punto mo. Thank you. Granted. Ang follow-up question dyan, dahil sabi mo, ginagawa mo na naman ng distinction. Nung wala pa yung hinga ng buhay, no? Hindi pa siya soul. Yan ay tinatawag ng tao. Tama. Kaya tanong ko ngayon sa'yo, bro, sa paglalang ng Diyos, no? Sa kanyang creation, ano yung tinawag niyang mabuti sa kanyang mga, sabi kasi doon sa talata ng 1 at 2, narito nakita ko mga nilikha ko na pawang napakabuti, pawang mabuti. At tanong ko ngayon sa iyo, bro, ano ang tinawag ng Diyos sa lalang niyang mabuti? Yung taong nilalang niya na mabuti o yung kaluluwang nilalang niya na mabuti? Alin doon ang nakita niyang mabuti? Yung kaluluwa o yung tao na nilalang niya na mabuti? Okay, ang sagot ko dyan, ang tinatawag niyang mabuti doon, ang gusto, kasi nangyari, sinabi niya yan at the end of everyday creation, di ba? Ang sinasabi niya doon. Correct. Ang sinasabi niya, everything happens according to what was meant to happen. Kaya mabuti siya. Kung ano dapat ang mangyari sa day na yun, nangyari. So ano nga ba yung sagot sa tanong ko? Yung tanong ko kasi categorical, bro. Alin ba yung tinawag ng Diyos na mabuti? Yung taong nilalang niya o yung kaluluwang buhay? Ano yung tinawag niyang mabuti, bro? Yung lahat nga na yun, hindi lang yung katawan. Tao nga tinatanong ko eh. Ano yung tinawag niyang mabuti, bro, ayon sa Bible? Ayun ang tanong ko eh. Lilinawin ko. Ano ang tinawag ng Diyos sa paglalang na mabuti ayon sa Biblia, sa Genesis? A, taong nilalang, tinawag niyang mabuti? O letter B, kaluluwang buhay, tinawag niyang mabuti? Alin dun, bro? Kasi sabi mo, nilalagyan mo ng distinction eh. Iba itong tao, iba itong kaluluwang buhay. Oo. Kaya tanong ko, ano ang tinawag niyang mabuti sa paglalang niya? Okay, kung magiging specific tayo, ang sa tanong na yan, tinawag niyang mabuti yung nilalang niyang tao. Yung flesh. Hindi yung kaluluwang buhay. Hindi yung kaluluwang buhay. Hindi naman kasi yung nilalang, given yun. Ikaw ang gumagawa ng distinction, bro eh. So yung kaluluwang buhay na si Adam, no? Si Adam yun eh. Hindi mabuting nilalang ng Diyos. Kasi walang written text niyan, no? Walang letra por letra. Basahin natin. So ano ba talaga? Hindi, papasahin natin. Ang di mo kasi nakita dito, Ting. Ang sinabi lang naman dito, magkakreate ang Diyos ng tao. Ngayon, hindi sinabi yung lupa o yung alabok, yun lang yung tao. Kung hindi, mayroong end. Yan, tama. Uncle Boy kasi, sabi niya kasi kanina, Uncle Boy, magkaiba daw yun, yung tao, tsaka yung kaluluwang buhay, magkaiba daw yun eh. Kaya ano ba yung mabulang ng Diyos? Breath of life. Explain natin. Basahin ko yung Genesis 2:7. Kasi, okay, doon kasi sa Genesis 1, yan yung, hindi pa doon yung actual na creation. Na accounting lang doon na nag-create siya. Pero sa Genesis 2:7, ito yung actual. Sabi dito, then the Lord formed a man. Anong ginamit na substance? Galing sa lupa. So gumawa siya ng At ano pa? Ano pa? Wait lang. May end. Kaya nga, then the Lord, pero ang punto ko dito, may end nga, basahin mo, tuloy mo. yun nga. Then the Lord formed a man. Ano ba? From the dust of the ground. Ano pa? Breathed into his nostrils the breath of life. Yun nga eh. Dalawa nga yung substance ito talaga.
Tinawag nga niya ng tao, wala pa yung paghinga. Hindi, premise yun. Gagawa siya ng tao mula sa alabok at O hiningahan tingnan mo niya nga. para Ah. naging buhay. Ito yung tanong ko sa inyo. Bro. Ito yung tanong ko sa inyo. Sige, ikaw magtanong ka. Naniniwala ka ba na yung soul, yung katawan, hindi matatawag na tao kapag hindi soul at saka flesh? Naniniwala ka ba? Oo, kasi kahit si Jesus Christ nung nagkatawan tao, meron siyang soul at flesh. Kaya siya namatay eh. Kasi hindi mabubuhay yung tao, yung katawan kung wala yun talaga substance. Okay, ang susunod kong tanong sa iyo, Boy. Ang susunod kong tanong sa iyo. Pag namatay yung tao, ano yung namamatay? Yung nangyayari diyan, naghihiwalay. Hindi siya nawawalan. Ano namamatay? Ang namamatay yung buong tao. So namamatay din yung soul. Namamatay din yung soul. Hindi nga, dapat matandaan mo. Makinig ka muna kasi paano ko makapag-explain ikaw talaga. Wala pa nga 5 seconds. Sagutin mo muna yung tanong ko. Kaya nga, paano ko sasagutin? Pinipigil mo ko, Ting. Sige, tuloy. Talaga. Ang kamatayan may process, Ecclesiastes 12:7. Ang process niyan, yung katawan na alabok, babalik sa lupa. Yung espiritu, babalik sa Diyos. Hindi naman nawala yung existence eh. Bumalik lang sa lupa. Hindi siya yung parang bula na dead tapos wala na. Hindi, makikita mo pa yung katawan nandiyan pa kaso wala nang soul. Yung soul, yung spirit, yun yung babalik sa Diyos kagaya ng una. Yun yung huhukuman. Buong tao namatay, hindi yung flesh lang. Kasi yung soul, no? Hindi naman yan makakapamuhay dito sa earth kung wala yung flesh eh. Yan yung buong tao. Kaya pagdating ng second coming, yung flesh, bubuhayin yan kahit maging abo pa yan, bubuhayin ulit yan. Tapos ka na? Oo, salamat. Sabi mo kanina, tinanong kita, ano yung, ang soul ba at saka flesh, kapag hindi magsama, hindi matatawag na tao? Oo, doon nga nakasulat. Wait lang, tapos sabi mo, yes. So, dapat, para matawag na tao, dapat soul at saka flesh. Tapos tinanong kita, kapag namatay yung tao, buong tao namamatay. So that means, namatay yung flesh, namatay yung soul. Yes, kasi nga, sinabi ko nga sa'yo kanina, pag sinabing death, hindi yung nawawala yung existence, nawala yung existence nung flesh, nawala yung existence nung soul, hindi. Naghihiwalay sila. Binigyan kita ng verse, Ecclesiastes 12:7. Kasi nga, pag magkasama silang dalawa, they become, they tuloy, and man become a living soul. Buhay sila pag magkasama silang dalawa. Yun yung first death. Yun first nga. Death. Pero ang ginawa mo kasi parang ang nangyayari, yung kaluluwa hindi talaga namatay. Yung flesh nawala. So hindi nga nawala. Naging 50% lang namatay yung tao. Pakisingit ako, Tink, magtatanong ako kay Uncle Boy. Rinig ako, Uncle Boy. May tatanong. Tama ba, wait, yung tungkol naman sa tama ba yung punto ko? Magtatanong ako. Parang dumadating 50% lang naman. Balik ko sa inyo. Hindi nga 50%, yun nga yung process. Ako, kontra ako sa punto mo eh. Magtatanong ako, Uncle Boy. Process yun, sa Catholic naman tong tanong ko eh. Sige bro. Ayan, sige, okay salamat din ka. Okay, ang tanong ko. Ang tanong ko, Uncle Boy, tawag dito. Siyempre, sa paniniwala nyo, merong paraisong langit na patutunguhan, di ba? Yung mga maliligtas. Yes. Ang tanong ko, since wala namang laman, no, sabi, laman at dugo, di makakaparoon sa kaharian, ano ang tawag sa mga maliligtas na yung kanilang kalagayan? Sila ba ay kaluluwa? Sila ba ay espiritu? Sila ba ay... Siyempre, hindi sila tao, di ba? Yung katawan... Ano yung kalagayan nila? Ayan. Sa Catholic faith yung tanong ka. Yung katawan kasi na hindi makapasok doon, yung may tinatawag na sinful nature, makasalanang laman. So, yung flesh na yon may kahinaan siya. So, hindi mo pwedeng ilagay siya doon sa langit. Kasi sa langit, perfect lahat doon. So, imbalance yon. Kailangan ang ilalagay doon. Kasi yung flesh na nasa atin, nag-aano siya ng matter.
Hindi kagaya nung pag nagkaroon na ng glorified body dun sa second coming, pwede na rin yung flesh doon. Pero ibang flesh yun, mystical, mystical yun, hindi yun kayang i-explain ng science. Ngayon, sa ngayon, habang wala pang resurrection, pag binasa mo sa Hebreo 12:22-23, mga espiritu ng mga taong pinaging perpekto, yun lang yung pwedeng makapasok sa langit. Kaluluwa or espiritu na perpekto, hindi pwedeng hindi ka perfect kasi dakong banal yun eh. Magiging perfect kasi makakasama mo lang ang Diyos. Sa theology kasi, pwede mo lang makita ang Diyos kung wala kang kasalanan. Kung may kasalanan ka, hindi mo siya kayang makita. So pag ikaw ay perfect, tsaka yung malilinis ang puso, di ba? Sabi sa 5 ng Mateo. Mapalad ang mga may malinis na puso. Eto, tanong ko lang kung agree ka ba bilang Katoliko. Kanina kasing usapan namin ni Tink. Sabi niya, itong Kristo daw, no? Itong Jesus na to, yung pangalang Jesus, pangalan ng Ama yun. No? Pinamana sa anak. Ang pangalan Jesus. Kaya yung ama ni Tink, Jesus din. Ang tanong ko ganito, yung lupang katawan daw ni Kristo, dahil sabi niya, may namana daw yung anak eh. Unang-una, yung namana niya sa kanyang God the Father, yung kalikasang Diyos. Namana naman niya sa kanyang ina, kay Maria, yung human nature. Kaya ang sabi pa niya, yung human nature na yun, sinful human nature. Ano stand ng Catholic doon? Sinful human nature nga ba? Kasi di ako pabor doon eh. Hindi sinful, like kaparehas ng mga taong makasalanan. Hindi, pag binasa mo yung ginagamit nilang verse dyan, may term na like, katulad. Ibig sabihin, yun nga yung papasok na nagkatawan tao siya kasi kung mapansin mo doon, pinasan niya, kinuha niya, hindi sinabing, doon yung starting point niya. Yung like, merong like doon, hindi yun yung being niya, kumbaga katulad siya ng mga tao. Nasa ba yan, kuya, Uncle, yung nasa Pilipos, yung morphe. Tama. Check natin. Yan ba yun? Morphe. Halimbawa, you will alam ko yan ng Greek niyan eh. Halimbawa, na interesting yung light dun sa katawan. Interesting yan eh. Halimbawa, meron kang sinful nature. Yung katawan ko, katulad din sa'yo, edi parehas nga tayo. Paanong parehas? Halimbawa, si you will die. Meron siyang, yung katawan niya may makasalanan. Tapos sabi mo, yung katawan ko, parehas sa kanya. Edi parehas nga, makasalanan din yung katawan ko. Kasi nga, parehas kami. Kaparehas ng itsura na tao, pero yung pagiging kasalanan kasi, nalilinis yan. Kagaya ng Santa Maria, nagkaroon na ng preventive. So na-prevent na, hindi na nakapasok ang kasalanan sa original sin. Ngayon, si Jesus Christ naman, no? Doon pa lang sa heaven, syempre, God yun eh, 'di ba? Tapos yung flesh niya, hindi walang bahid kasalanan yun kasi iaalay nga yun sa para matubos niya yung sanlibutan eh. Tapos siya lang yung naka-perfect ng law. Kaya nga niya tatapusin na yung batas ng mga Hudyo kasi pinerfect na ni Jesus Christ tas pinako niya sa krus. Lahat ng kautosan ng mga Hudyo, 10 utos, lahat ng morality, perfect yun kay Jesus Christ. Kaya siya yung naging ultimate sacrifice. Perfect siya. Like lang yun. Kaparehas, kunyari ako, magkamukha tayo. Pero ibig sabihin, parehas yung gravity ng kasalanan natin. Magkakaiba tayo ng kasalanan. Iba yung kasalanan mo, iba yung kasalanan ko, Brad. Parehas lang tayo may original sin, pero magkakaiba tayo. Sin is a personal, bro. Oo, yung kasalanan ata Uncle ni Tink parang heresy, no? Hindi, tropa ko yan si Tink. Tawag yan. Ang tinutukoy kasi natin is yung katawan. Ang sabi mo kasi, Boy Letra, yung makasalanang katawan. Yung makasalanang katawan, may kaparehas, ang term mo, like. So, kaparehas na makasalanang katawan, di ba? Kaparehas ng mga makasalanang katawan. Si makasalanang katawan yung term. Oo. So, kung meron kang makasalanang katawan, at like ako doon, kaparehas ko yun, edi may makasalaning katawan din ako. Di ba? O kunyari, magkaparehas tayo, Tink, ng katawan, ibig sabihin parehas yung kalagayan natin ng kasalanan. Hindi, ang term ko lang is yung katawan, makasalanan. I-define mo kasi yung sin. Meron dalawang sin sa theology, di ba? Yung original sin at yung actual sin.
So yung original sin, no? Yun yung sa sinapupunan. 'Di ba? O, doon yung nakukuha ng mga tao. O, tapos yung isa yung actual. Magkakaiba tayo ng actual sin, bro. Alam nga naman yung kasalanan. Oo, agree naman. Agree naman. Magandang araw. Ayun yun. Pero yun nga, yung tao dun sa ano, gusto ko lang kita i-correct. Siyempre, tropa tayo dun sa Genesis 2:7. Hindi nga. Sa Genesis 2:7, buong tao yun. Hindi yung lupa lang tao. Basahin natin ha. Basahin natin. Babasahin lang natin. May conjunction eh. Ang bira. Oo nga. Pero yung conjunction na yon is tinan mo ha, basahin mo yung ano? Genesis 2:7. Conclusion, become a living being. Man. Oo nga, living being. Hindi naman sila living man. Oh. Tinan mo ha. Then the Lord formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostril. Oh, dalawa nga. Wait lang. Wait lang. And breathed into his nostril. Oh. The breath of and the man. Yung tao, di ba? Yung tao. Ibig sabihin, ano yung tinatawag niyang tao? Yung flesh. Hindi lang yung flesh diyan, bro. Naging hindi nga lang yung flesh, yung tao diyan. Kaya nga likeness, bro eh. Paano maging likeness kung yun lang? Doon nga yung likeness doon sa pinaka soul, kasi doon papasok yung immortal kasi doon papasok yung dignity, kasi yung mga hayop, yung wala silang immortal soul. Yun yung kaibahan natin sa kanila. Ang sinasabi mo kasi living being. Yung being para sa'yo, tao. Pero pag tinanong nga sa mga translation, and a man become a living being. Oo nga, pero sinabi bang living man? Ayun nga eh. Ulitin na naman. Living, ang meaning ng being doon is yung sa sarili niya, being. Buhay na nila lang. Iba madadali ka dyan, bro. Sinasabi ko sa iya, nag-grammatical yan. No? Sinabi dyan, yung tao, ang recipe, dalawa yung ginamit. Ta pinagsama, hiningahan sa ilong o nag-form sa lupa. Tapos hiningahan niya, yun yung tao. And a man, ganito yung context niya, no? So ang Diyos nag-create ng flesh galing sa lupa. Ang sabi niya, gumawa siya ng tao, wala pa yung hininga. Tinawag niya na itong tao, then hiningahan niya yung tao na yon. Nung nahingahan niya yung tao na yon, nagkaroon ng transition. Yung lupa, yung hiningahan niya. Na-convert. Ang sinasabi dito, nung hiningahan niya yung lupa, yung tao, yung lupa nga. Man. Yung lupa nga yung hiningahan. Then the Lord, basahin ko Then the Lord God formed a man from the dust. Dust. On the ground and breathed. Tinan mo breathed into his nostril. Yung his dito. Ano to? Yung lupa. Para maging buhay na nila lang. Yung tao. Yung nostril dito, lupa pa rin. Yung gawa sa ilong lupa na yan, ilong yan Natural. Lupa yan. Lupa yung nostril. Basahin mo saan yung butas ng ilong. Diba? Hindi ibig sabihin, flesh na yan. Kaya nga, lupa yan galing. Galing sa lupa, pero flesh na yan. Anong hiningahan? Yung lupa para maging taong buhay. Ilong yung hiningahan. Kaya nga, pinorm nga yung lupa, nung nag-form, wala pang buhay yung lupa. Tinawag, ganito, no? Diba lupa? Ito, para malinaw, Uncle Boy, tsaka Ting, para malinaw lang, Ting ka. Yung hinga ng buhay na inihinga ng Diyos, saan niya inihinga? Yung sa nostrils na nasa lupa o sa nostrils na nasa isda? Lupa yan eh. Paano mabuhay yan? Lupa. Babalik na tayo sa lupa. Ganun lang kasimple, Uncle Boy. Ganun lang. Teng. Boy, pareho naman kayo, pero magkaiba yung concept ninyo. Tao na yan. Magkaiba yung concept. Kaya nga may ilong ni. Para wala pang ang buhay yan.
Kaya nga, wala pang buhay. Lupa pa rin yan. Pero tinatawag niyang tao. Tapos kailangan, hindi nga, paano nga meron bang ganyan tao lupa, wala pang buhay? Ang ibig sabihin lang kasi niyan, Tink, makinig ka, no? Ang ibig sabihin niyan, bro, Tink, yung flesh, galing sa lupa. Ngayon, pagka nagkakaroon ng pagtatalik ang babae at lalaki, doon din yun galing kasi nga yung katawan natin, katawan lupa. Yung nostril pala, yung ilong dito, lupa yan. Eh, syempre. Kaya saan huminga? Ano yan? Espiritu? Lupa. Hindi naman pwedeng silicone yan, Ting. Matter nga yan. Hindi pwedeng silicone yan. Lupa talaga yan, bro. Flesh na yan. Ang sinasabi ko dito, the Lord formed na kasi, formed a man. Ibig sabihin, naglikha na siya ng flesh. Galing sa lupa, naglikha na siya ng flesh. Kaya meron ng ilong. Ngayon, ang ginawa doon, saan galing yun? niya Sa yung lupa. ilong ng tao na yun. Oh, Kaya naging living lupa being. yun o espiritu? Lupa yan eh. Babalik nga tayo sa lupa eh. Flesh na yun. Kaya nga yung Na-form flesh yun, na yun nga. nga galing nga sa lupa, hindi galing sa spirit. Kasi ganun lang naman yan eh. Galing, Maganda yung punto mo, Uncle Boy. Sabi mo, 'di ba? Hindi naman ang sinabi ng talata. Ang tao babalik din sa laman. Hindi, sa lupa rin babalik. Lupa nga yan eh. Maganda yung punto na yun. wala naman akong contest doon. Ang sinasabi ko, yung flesh na yon na tinawag na tao, galing sa lupa yon. Ganito yung approach dyan para maganda Yung flesh na yon na ginawang tao, galing sa lupa yon. Kaya yung flesh. Yung soul. Hinigahan niya ngayon. Substance yan, di ba? Niya, Di ba ang finished product yun nandun? Finished product na ba ng tao yung lupa? Finished product na ba? Hindi finished product. Oh, hindi pa pala finished product. Source nga yun eh. Intindihin mo yung sinasabi ko. Ulitin ko Ito yung finished product, Boy at saka Tank. At hiningahan ng Diyos ng hinga ng buhay. At ang tao ay naging kaluluwang buhay. Ang tao, Yun yung ang tao daw nagiging kaluluwang buhay. So, yung tao daw, yung from Ganito flesh. kasi yung approach dyan, Ting ko. yan yung ano. Taga-basaga. Naglikha ang Diyos ng tao. Saan? Meron dalawa. Nauna lang sinabi yung isang ginawa. Pero hindi pa tapos yung proseso. Pagkatapos niya mag-form sa lupa, hiningahan niya, ang ibig sabihin lang nun, bro, yung kaluluwa talaga ng tao, direct from God create. Kunyari, magtalik yung mga magulang mo, hindi dahil sa pagtatalik yung mag-asawa, nakikreate yung spiritual soul. Binibigay talaga yun ng Diyos, automatic create yun. Doon pa lang sa pagsasama nung dalawang cell nung mag-asawa. Ganun lang naman yung approach niya, gustong ipaliwanag dyan, Ting. Kasi, lang yan, Ting. ang underlying consequence kasi niyan, pag sinama mo yung soul bilang bahagi ng tao, kasama. May ang underlying consequence kasi dyan, pag Tank, namatay yung tao, mo dyan saan? wait lang, ang underlying consequence dyan, kapag pinagsama mo yung soul at saka tao bilang kabuuan ng tao, pag namatay yung tao, pero buhay naman pala talaga yung soul, kasi bumalik lang sa Diyos, hindi naman talaga namatay, lalabas na 50% lang namatay yung tao, kasi hindi nga namatay 50%. yung flesh. Walang 50% na, ang death kasi, tignan mo kasi yung death, hindi naman nawawalang existence, nagkakaroon ng paghihiwalay. Kung 50% yun, lalabas, kalahati lang yung humiwalay, magkadikit pa rin. Iyon nga yung death. Binigay ko na sa iyo, Ecclesiastes 12:7. Ecclesiastes 12:7. Naghihiwalay nga yung flesh at yung soul. Kung 50% lang yan namatay, ano yun? Hindi pa lubusang humiwalay. Paisa lang ako. Ang weird nun, bro. Para talaga nun, bro. Yung paghihiwalay, Paisa lang. sige, ano yan? Think, partially, yes. Pero hindi yun ang tamang term, no? Kasi sa Hebreo 9:27, itinakda na sa tao, mamatay na minsan, at pagkatapos, paghuhukom. So, takda na yung kamatayan ng laman. Kasi nga, pinatay tayo ng dyablo. Okay? Pero, gamitin mo i-insist mo yung 50% dahil buhay yung kaluluwa. Hindi yun yung tamang term. Nawa mong gamitin yun kasi Walang death na 50%. ano yun eh.
Referring to Kasi material, ito ang spiritual ito eh. Ang ginawa Ayan, niya kasi, makinig kayo, scholar yan. Si tagabasag eh. Kayo naman eh. Pakinggan naman. Referring Nasa Scholar hospital yan. pa yun, Wag bro. mo, 50-50 wag mo pa eh. paghaluin yung spiritual at material. Magkakamali ka dyan. Hindi. sino ba Bro, naghalo? walang Hindi ko nga walang debt na pinaghalo. 50%, bro. Hindi mo matatawag na debt ang 50%. Kaya nga sinasabi ko, sa Biblia, ang tao ay yung flesh. Walang Kaya ganun pag na namatay flesh yung lang. tao, ang namamatay yung flesh. Wala, Yung soul, ako, hindi necessarily patay. Sinabi ko na, hindi nawawala nga yung existence. Hindi nawawala yung Kaya existence. nga, pero Balik lang. namamatay yung flesh. Nagkakaroon lang ng kagaya lang nung dati. O nung hindi pa niya hinihingahan, hindi pa buhay yun. Ikot tayo sa likod. Hindi pa buhay yung flesh. Kailangan ng soul. Nandiyan niya sa Santiago 2:26. Kailangan ng soul para mabuhay yung flesh. Pero ibig sabihin na pag lumabas yung flesh, nawawala na yung soul, nawawala na yung flesh nandiyan pa rin. Babalik lang yan sa lupa. Oo Kaya nga nga. sa science, di naman nawawala eh. Kaso ang, Nare-recycle pa nga ang eh. ginawa mo kasi, yung tao, binigyan mo ng dalawang component. Ayun nga talaga nakalagay. Dalawang Yun naman talaga. kaya nga, ang tao kasi, ang sabi mo kasi, hindi matatawag na tao kung walang soul at saka flesh. Ang sinasabi ko naman, ang tao lang doon is yung flesh. Yung soul doon, hindi yung tao. Ay, Ang ano yun bro? Anong being yun? Mali yan, Teng. Mali yung sinasabi mo, mali yan. Ngayon, Tama yun. ngayon, ito yung consequence ng sinasabi ni... Huwag mong paghihiwalayin, Teng. Huwag mong paghihiwalayin yun. O ngayon, Yung soul at yung huwag mong paghiwalayin yun. yun nga. Ngayon, sabi ni Boy Letra, hindi matatawag na tao kapag hindi magkasama yung soul at saka flesh. Hindi, Correct? doon sa may Genesis, hindi pa siya tao. Kasi nga, hindi pa tapos yung Tinawag na ng human. tao bago pa hiningahan. Ngayon, Hindi naman yung sinabi yan. namatay, tao pa rin yun. Kaso nga lang, naghiwalay. Hindi naman nawala yung soul eh. Ano yung nag-cease to exist? Yung flesh lang. Yung soul hindi naman talaga nag-cease to exist. So 50% lang yung nag-cease to exist. Mali nga yan, ginagawa mo. Nag-exist nga yan parehas. Ginagawa niyong chop-chop yung kamatayan. Ikaw Alam mo kasi, Teng, yung kaluluwa pag humiwalay, ang tawag doon, kaluluwa ng tao. Okay? Dating ka sinabi. Oo, kaluluwa ng tao is specific para sa tao. O sige. Ulit-ulit na lang tayo Ulit-ulit ulit ka. Teng, ano nangyari sa mo, Teng? Anong nangyari sa'yo? Ano nangyari sa akin? Ganyan yung unawa. Ang hirap kasi sa iyo, Teng, hindi ka sumusunod sa term na ginagamit ng Biblia. Yung Sumusunod kaluluwa ako. is yun para sa tao. Espiritu din yun, specific yun para sa tao. Ang tawag doon pag humiwala yun, kaluluwa ng tao. Okay? Huwag mo sabihin 50% hindi na yung tao. Ibang topic naman, Ting. Pandi mauma yun, viewers mo. Anyway. Ako pumasyal dito, paulit-ulit pa tayo. Change topic. What is space? Hello? Yung banner na yan. Pwede mo kasi mo. 1 plus. Ano yung 1 plus? Ayun, may nagsasalita. Baka pwedeng magtanong. Sige, bro. 1 plus. O kasi 'di ba ang pinag-uusapan kasi yung personhood, 'di ba? Kung saan merong consciousness. Yes. 'Di ba yung mayaman nung namatay, conscious pa rin siya. Conscious pa rin. Yung mayaman na napunta sa impyerno, Conscious pa rin yun. conscious, wala na siyang body pero meron pa rin siyang consciousness. Yes, may conscious siya. So tao pa rin siya kahit walang body. Siyempre, tao, hindi naman angel yun. Tao yun eh. Kaya ibig sabihin hindi lang rooted sa flesh yung pagiging tao. Kasi pag namatay tayo, wala pang glorified body, wala pang flesh, pero tao pa rin tayo. O, kaluluwa ng tao. Yun pa lang yung substance. Kaya yung personhood, yung tao, hindi lang siya sa flesh. Kaya hindi kasi composition yung hindi tayo 50% body, hindi 50% flesh, hindi 50% soul. Yun yung personhood para ma-identify. Isa sa mga hypostatic property natin, yung consciousness. Kaya yung kaluluwa, considered tao pa din yan kasi andyan pa din yung consciousness eh. Oo naman. Ano siya?
tao. Parang, di ba sabi, kalulu. Kaya nga siya pinaparusahan eh. Kasi parang ganito yung term eh. Kung ang guilty lang yung flesh lang yung may kasalanan dun sa mga ginawa niya dun sa mundo, wag parusahan yung soul. May tanong ako. Parusahan yung soul, ibig sabihin, meron siyang responsibility sa mga ginawa niya nung namumuhay pa siya sa lupa. May tanong ako. Sige bro. Ang sabi kanina, kaluluwa ng tao. Kaluluwa ng tao. Yung kaluluwa, tao din yun. Oo, kaya nga kaluluwa ng tao, yung katawan ng Tingnan tao. mo Ganun lang yun, bangkay ng tao. Okay, sabi mo. Sabihin, pag sinabing bangkay ng tao, hindi na tao, bangkay na lang. Grabe ganun ting. Kaluluwa ng tao, yung kaluluwa tao din yun. Damit ng tao, yung damit tao ba? Component ba ng tao yan? See? Pinag-uusapan natin. Fallacy Naman of yan yung composition. Fallacy of composition. Yung cellphone ko, tao. Yung aso ko, tao. Ano ka ba? Tignan mo kaluluwa ng tao, yung kaluluwa tao din. Kasi kaluluwa ng tao. So Ganda damit ng naman tao, yung argument mo, yung damit tao din. Hindi nga ganoon, Ting. Hindi nga yung damit ko tao. Topic na yan. Kaya gusto mo palabasin. Bahala ka dyan, Ting. Bahala ka dyan. Ay, hirap po. Grabe ka naman, Ting. Ang layo naman nun. Tignan mo Ang objection mo ba, Ting? Ganito, no? Ang objection mo ba, no? Na ang tao ma-define lang sa physical body? Yes, ang sabi ko, originally, ang tao sa Biblia is only the flesh. The flesh? That's the flesh only. Okay. So, halimbawa ganito, no? Lagay tayo ng analogy. Namatay ka na, Ting. Namatay ka na. Total, ikaw naman yung may problema dyan. Namatay ka na. Ngayon, yung naaalala namin, yung tao ba na si Ting o yung si Ting na hindi tao? Hindi, ang maaalala nyo is yung sagutin mo, bro. Yung experience sagutin sa mo, akin. ikaw sa tanong. Sagutin mo, ang naaalala ba namin, no? Yung tao na si Ting o yung si Ting na hindi tao? Yung tao. Yung tao, okay. So, ibig sabihin, ganito lang yan. Tapos nausapan eh. Ibig sabihin, no? Kahit wala yung physical body, si Ting, tao pa rin. Kahit wala yung physical body mo. Nagkakaroon lang kasi think ng magandang terms para ma-identify natin kung ano ng kalagayan ng tao. Kasi nga nagkakaroon nga ng separation, di ba? So pag nakita mo yung soul or yung kaluluwa, ang description nun, kaluluwa ng tao. Yung bangkay naman, bangkay ng tao, labi ng tao. O di ba? Substance ng tao. Ay di tao yun. Pag pinagsama mo yan, buhay na tao. Pag magkahiwalay, patay na tao, pero first death patay na tao. Tama. Oo. Ganun lang naman, Ting. Ang nakikita ko lang sa Ting, yung terms lang man. Yun nga. Parang gusto mong bigyan lang ng specific na ano. Ang sinasabi ko. Hindi siya universally accepted, may hirapan ka dyan, Ting. Hindi naman kailangan. Ang gusto kong sabihin, pag sa Biblia, yung soul at saka flesh, natatawag talagang tao yan. Diba? Alam mo na pala. Pero intindihin natin. Okay na tayo dyan, Ting. Intindihin natin na originally, ang tinatawag na tao ng Diyos is the flesh of God. Hindi nga, Ting. Putol nga, Ting. Buuin mo kasi yung verse dun sa Genesis 2:7. Bubuuin mo lang babasahin eh. Wala na binuo ko doon, na. Ting. Binuo ko na. Sabi nga dito sa Genesis 2:7. Parang ganito, Ting. O magluluto ako ng sinigang na baboy. Maghihiwa ako ng baboy. O yun na ba yung sinigang na baboy? Lalagyan ko pa ng ano tawag dito? Ano tawag dito? Yung papaasim. O yun na yung sinigang. Ay, ganun lang. Ang problema. Pinigyan natin analogy. Ang problema kasi dito, ang analogy na yan, tinawag niya ng tao. Bago pa niya... Nag-premise lang, Tink. Gagawa siya ng tao. Anong gagawin bago niya? Pa niya kukuha siya ng alabok at hihingahan niya. Hindi pa tapos, meron conjunction. Walang tuldok, Tink. Hindi sinabing, naglikha ang Diyos ng alabok tao na yan, ha? So, tao na yan, hihingahan ko pa para maging taong tao. Hindi naman yun. Parang nagluto ka ng kanin. Tinawag mo na siyang kanin nung nagluto ka. Saka mo lang nilagay yung itlog sa taas. Hindi. Magluluto ako ng kanin. Mali. Kukuha ako ng bigas.
Oo, Hindi, papatulan kayo ng Alboy. Hindi naman kasama Papatulan yung ko. itlog sa premise. Isaing mo na nga yung big. Isaing mo na nga yung bigas, hindi naman ang sabi, isaing mo na yung kanin. Sinangag na yun. Diba? Pag sinaing mo yung kanin, sinangag yun, bro. Okay, paella. Pero yung sabing, isaing mo na yung bigas, magluluto kang kanin. Di ba? Kailangan mo ng tubig eh. Palpak Paano na masahin lang. mo yung bigas, Ting? Lalabas Punta yung kape tayo. yun, Ting. Kape. Anyway, alis na tayo. Let's agree to disagree dyan. Okay na yun, Ting. Kasi Kailangan pwede lalabas yan yung bigas, magiging kape lang yan. Ano kasi yan? Think, alam mo kung anong problema mo? Nasa Wala. Hegelian metaphysics ka kasi. Sa? Hegelian metaphysics yung ginagawa mo. Ano yan? Kay Hegel. Hindi mo kilala si Hegel? Hindi. Ano yun? Sige, hindi mo pala kilala. Okay na yun. Sige. Yun nga. I mean, Pagtanong kung may similarity, kasi it doesn't matter. Kasi sa tao, tapos unsettled ako kasi ba't hindi na-mention yung spirit? Kasi, di ba, soul, soma, I mean, body, soma, soul, and spirit. Sa Catholic So, kasi, dapat, sa Catholic ba may spirit rin? Hindi lang siya hindi sa soul Catholic and kasi body. yung soul at saka spirit interchangeable sa kanila. Pasagutin niyo yung Catholic. Pasagutin niyo yung Catholic, pambira kayo. Ito yung Catholic. Tama oh. si Sagot mo. si Tink. Yung soul kasi ang substance niya is spirit. Yun kaya nga yung spirit, palalimin ko lang no para meron tayong matutunan. Yung spirit, ang hinahangad niyan yung God kasi yun yung substance niya eh. Kaya tayo naghahanap ng Diyos kasi meron tayong substance ng spirit or immortal kagaya ng Diyos, kagaya ng mga anghel, may connection tayo. Yung katawan naman, ang hinahangad niya, yung mga bagay dito sa mundo. Which is, once na makita ng tao ang tunay na kailangang hangarin, which is yung God, yun yung pagsunod sa espiritu mo, dun sa soul mo. Kasi yung soul mo, yun yung immortal, yun yung spirit. Parang angel, yung angel, hindi siya, sa totoo lang, yung term na angel, hindi talaga siya yung nature. Pag tinignan niyo sa, sa CCC, ang tawag sa kanila is spirit. Mga spirit sila. Yung angel kasi, kaya nagagamit yung term na angel, no, iyan yung gampanin nila, hindi naman sila nakatanga lang sa langit, no? Ang gampanin nila, Office, isugo sila kumbaga. ng Diyos. Sugo yun, or messenger Office. of God. Office Kumbaga yun. para sa inyo, 'di ba, yung term na angel tumutukoy sa opisina. Pangalan function opisina siya. yun. So pag sinabing Minister. si Manalo ay angel, hindi ka totol doon kasi office naman yan. Angel siya ng demons, hindi siya angel ng Diyos. Pero payag naman. Payag ako eh. Para i-study ko mamaya katapos ko Substance niya, oh. Kasi anong substance ng soul? Kung hindi spirit, wala namang iba tayong pwedeng i-identify doon. Meron pa bang Ito naman spirits na hindi para spirit? makuha mo lang yung ibang perspective. Para makuha mo Yung lang God, spirit din. Di ba? Puro spirits yan. Pati nga yung mga flesh, tinatawag na parang spiritual flesh, spiritual realm, or ganun. Ganun siya. Kaya nga galing sa Diyos direkta yung hininga eh. Di ba? Tapos yung hangarin talaga nun, nung soul mo, which is maghanap ka ng God. Kasi yun yung satisfaction ng soul mo. Yun ka may connection sa... Kaya nga, yung mga hayop, hindi sila naghahanap ng God. Kasi wala silang kagaya nung sa atin na naghahanap ng God yung soul. May tanong Wala ako, siyang- Uncle. Maputol kita. Sige, bro. Nabanggit kasi yung salitang hinga, di ba? Hinga ng Diyos. Yan ay espiritu. Ang iniisip-isip ko lang naman, yung hinga ba na yan, dahil yan ay hinalin tulad sa hangin, di ba? Yung espiritu hinalin tulad din sa hangin. Di ba? So, sa paanong paraan yung Diyos na manlalalang, merong hangin na galing mismo sa kanya kasi siya yung huminga, di ba? Hindi, metaphor yan. Paano ano yun? Ano kasi yan? Paano ano yan? Ano paliwanag? Metaphor Sige. yan. Ginagawa yan sa scriptures para maintindihan natin, mapagnilay-nilayan natin sa abot ng ating makakaya. Kasi yung pag-create ng God, meron kami tinatawag na ano yun? From nothing to something. Lumilikha siya mula sa wala. O basta nagkikreate siya mula sa wala. Kaya niya mag-create mula sa wala. Hindi ka kagaya ng tao, mag-create ka gamit yung mga raw material. So yung mga sinabing hininga, nag-form, nagganon, mga metaphor yan. Hindi mo masabi na actual na yung Diyos hihinga-hinga pa.
Hindi ganun na parang tao na humihinga. Ngayon, syempre, para maintindihan ng tao yung mga, ganun siya ginagawa. Inspired yan para maintindihan natin. Kasi pagka kayang maintindihan So, yun, ibig sabihin, Uncle Boy, ibig sabihin, yung nauunawa ng mga tao, lalo na yung mga pinagdidiskusyonan sa Biblia, halimbawa, meron, kayo, di ba, nagdidiskusyon kayo sa Biblia, halimbawa, yan ay kumbaga, best attempt ng mga manunulat o ng Diyos mismo para maintindihan lang, nag-make sense. Kasi yung tipong sasabihin na yan ay hinga ng buhay, hindi anong hinga na unawan ng mga tao. Parang ganun. Na humihinga. Hindi naman kailangan ng Diyos ng hangin para mabuhay. Tayo may kailangan nun. So, pinapakita doon, which is yung sumisimbolo doon sa breath is life. So, kaya tayo nakakahinga. Yun yung hangin kasi, source ng life. Kagaya nung sinabi, ang Diyos ay gaya ng araw. Hindi siya tunay literal na araw. Pero, ibig sabihin ng source of life. Malalaman ng tao, yung kaluluwa para natin source of life kasi galing siya sa hininga ng Diyos, which is yung hininga, source of life ng tao. Kaya tayo nabubuhay. Huwag kang huminga, hindi ka mabuhay. Ganun siya. Mayroon siyang anthropomorphism. Tama ba yun? So, eto na lang, last question na Kelboy. Last question, clarification lang. So, sa tuwing ang binabang pinag-uusapan ay Diyos, yung kanyang mga kilos, no? Yung kanyang mga salita, yan ay mga metaphorical. Tama ba? Idiomatic expression. Yes, kunyari, sinabi, at nagpahinga ang Diyos. So, kung iisipin lahat yan. Basta pagtungkol sa Diyos, so kabaliktaran nga siya sa totoo lang, pag pinalalim mo yan. Kunyari, sinabing nagpahinga ang Diyos, hindi siya nagpahinga. Yun yung pagkilos niya bilang tagapagligtas. Kabaliktaran nga yun kasi, basta siya, malalim talaga yan, no? Malalim na pag-aaral siya. Delikado yan pag sinabing nagligtas ang Diyos, hindi pa rin nagligtas. Yung 7 dun, bro, yung ikapito, yun yung paradise. Ang tawag niya, amang lason yan para kay Eddie Boy. Pag sinabing 6, akala na iba, sin, hindi. Pag sinabing 6, rurok, dulo yun yung sukdulan ng paglikha. Ibig sabihin, ikaw yung espesyal. Espesyal ka na nilikha ng Diyos kasi nilikha mo na lahat, saka ka ilalagay. Rurok ka. Ikaw yung sukdulan ng paglikha ng Diyos. Ikaw yung obra maestra. Pinakamagandang gawa ng Diyos sa creation. Ganun yun. Hindi siya literal na kalendaryo, bro. Bago magpahinga ang Diyos, ano yung pinakahuling ginawa niya? Yung tao nga, siya nga tayo nga yung rurok ng paglikha ng Diyos. Tayo yung obra maestra. Ha? Biblically, bago magpahinga ang Diyos, ano yung pinakahuling ginawa niya? Yung tao nga. Kaya na pa sinabi, tao. Rurok nga yun. Hindi kasi malinaw naman nakalagay doon tumigil sa pag-create. Hindi naman talagang kasi sa Genesis 3:20-21, gumawa pa siya ng damit ng tao Yung maid. Pabira ka yung maid doon, paggawa din yung damit, bro. Yan yung huling ginawa niya, yung paggawa ng damit. Creation tayo, Brad. Ay, hindi ba nag-create ng damit? Ginawa yung damit. I think ginawa yung damit nung magkasala na. Diba? Oo, yun. Ibang timeline ka na naman. Hindi, ganito. Actually, ito para mas-switch tayo ng topic. Ito yung proposal ko. Ito yung proposal ko. Yung basics of creation, kasama doon yung pagbagsak ng tao. Sabihin ko na nga sa Think, ang tawag diyan, Think, Holy Providence. Ibig sabihin, kahit ano ka na, nagkasala ka na, nandun ka sa labas ng paraiso, concern pa rin sa'yo ang Diyos, tutulungan ka pa rin ng Diyos sa mga kailangan mong bagay. Providence ng tawag doon, hindi yun creation na, create bro, pag-create sa mga angels, hindi yung pagtulong yun bro pagtulong niya sa tao yun. Pero ang word kasi na ginamit doon, made. Which is okay lang yun. Kaya nga sinabi ko, hindi nga literal na pahinga yun. In which yan din yung ginamit niya sa pag-create ng... Kaya nga, nung sinabi na nagpahinga, hindi siya talaga nagpahinga. Pag sinabing ikapito, gumawa na siya ng salvation, gumagawa siya ng salvation. Hebreo 4:4, talatang 5, yung ikapitong araw, kaya niya gumawa nun, yun yung way ng salvation ng mga Hudyo. Or paano kung ganito? Bago magpahinga ang Diyos, inantay niya muna
na ma-fall yung tao, saka lang siya Mali na agad yung premise. Bakit naman mag-iintay yung isang eternal being? Ba't naman siya Kasi alam mag-aantay? niya na Parang mangyayari nakadepende siya sa oras. alam niyo na kasi Diba? mangyayari yun. Parang mali yun ah. Ba't Hindi, siya mag-aantay? meron mga- Eternal nga siya. Tapos nag-aantay siya. merong mga context. Yung term na kapahingahan dyan, Ting, hindi yan yung pahinga na natutulog or wala nang Yun po, ang ginagawa. sinasabi ko, natigil lang siya sa paggawa. Pag sinabing Dahil on, pinagawa pag niya, sinabing Ting, pag sinabing ikapito, yung 7, ibig sabihin yung nagpahinga, ibig sabihin nagawa siya ng kapahingahan na kailangan nating pasukin. Iyan yung mabasa mo, Hebreo 4:4-5, basahin mo ngayon. Binibigay ko sa iyo yung verse, Ting ko. Yung ikapito, iyan yung binigay ng Diyos para tayo natin pasukin. O yan yung binibigay niya sa tao para tayo para tayo Napansin ko lang, Uncle Boy, hindi yata alam ipaliwanag ni Tagabasag yun ah. Tahimik lang kasi siya. Napansin niyo ba? Nagda-drive ako. Ay, nagda-drive pala eh. Natahimik si Mapapangga Tagabasag kasi nung nag-discussion kami kahapon, nalaman niya yung kaluluwa may physical na katawan. No, mayroong physical na katawan ng kaluluwa. Yung soul. Ano kasi malalim kasi sa Old Testament pag sinasabing soul, hindi siya lagi specific, broad. Alam niyo na naman yun, di ba? Mga Kristiyano tayo. O kayo, mga 80s, di ba? Kristiyano kayo dati. Pag nanonood kayo ng pelikula, pag may namatay, may pinapakitang transparent, di ba? Tapos humihiwalay sa tao. Yun yung umaakit sa langit, yun yung dinadala sa impyerno. Yun ang turo ng Christianity. Mali. Ngayon, pag nag-aral ka ng Hebrew, ibig sabihin ng kaluluwa in Hebrew or nephesh, the whole body physically, emotionally, cognitively, kasama yung physical body. O mali yung Christianity. Hindi mali yung Christianity. Binigyan lang ng differ explanation yung soul. Kasi maraming ang meaning. Si ano lang siguro, RJ, si Tagabasag lang. Kasi siya naman yung mali eh. Yung soul, marami talaga, kunwari, sinabi dun sa Old Testament, ang aking kaluluwa ay subasob sa alabok. Ibig sabihin, yung kalungkutan, yung damdamin ng tao, soul din siya. Tumutukoy siya sa damdamin. Tignan mo sa Biblical Encyclopedia. Alam namin yung ganyan, bro. Kumbaga nung sa New Testament, nag-evolve kasi yung terms kasi nga Greek na yun eh. Diba? So, nagkaroon, di pa rin naman specific kasi itinan mo dun sa Luke 1:47-48. Meron din dun soul, meron din dun spirit. Yung soul and spirit dun patungkol dun sa malayang pagmamahal sa Diyos at yung soul. 'Di ba? Dalawa yung ginamit na terms dun. Kaya nga yung pag sinabing sambahin, dadating ang araw, Diyos ay sasamba sa Espiritu, sasambahin siya sa Espiritu at katotohanan dahil ang Diyos ay Espiritu. Iyon yung malayang pagmamahal mo sa Diyos nang hindi sapilitan. Kaya nga hinayaan ng Diyos na magkasala sila Adan at Eva. Nakikisingit nga ako, Uncle Boy. Sige ba? Paliwanag mo nga yung Nabanggit mo kasi kanina yung kay Maria, yung kumbaga yung preventive na para hindi na siya magkasala, parang gano'n. Paki-explain nga yun, bro. Paano nung nag-umpisa yan? Anong patutuan yan? Grammatical structure talaga dyan mo. Matibay yung paninindigan niya sa linguistic eh. Tignan mo yung kekaritomini. Yung grace doon, from past up to present, perfect tense. Which is walang ganun, napaka-special. Bakit naman napaka-coincidence? Walang lumitaw na ganyan sa scripture. At nagtataka pa, isa sa isang anghel yan nabanggit, hindi yan lengguwahe ng tao lang. Which is yung angels is messenger of God. So yung kekaritomini, iyan yung grace, na kailangan ng isang tao para mapatawad yung kasalanan niya o maialis siya, mailigtas siya sa mga kasalanan, mapatawad yung kasalanan, yung grace. Verb form, tapos past perfect tense. Kaya nga yan eh. Wala talagang equivalent niyan sa English at Tagalog. Kasi nga, meron bang ganon? Gracia, past perfect tense. Wala, hindi na kayang i-translate into English tsaka ng one word din. Ang nilagay, full of grace. Pag sinabi kasi yung full, yung buo, kabuuan eh.
kabuuan ng grasya. Pag yun na lang, ginagawa na lang praise. Pero dapat single term lang. Sige bro. Boy Letra, meron na bang kaluluwa sa langit saka sa impyerno ngayon? Oo, meron na. Kasi bukas na nga yung langit. Yun nga yung ginawa ni Kristo. Diba? Sabi nga ni Kristo, paghahanda ko kayo ng isang dako. So nung pagdating nyo, nung nabuhay siyang muli, sinabi sa kanya ni paano ito? Ni Maria Magdalena, wag mo muna akong hawakan. Yung hawakan doon, pag tinignan mo yung tense doon, tuloy-tuloy na paghipo. Ibig sabihin, hindi na siya mamumuhay dito sa kalupaan. Ngayon, sabi niya, pupunta ako sa aking ama at inyong ama, aking Diyos at inyong Diyos. Diba? Doon niya natutuparan yung sinabi niya na ipaghahanda ko kayo ng isang dako. So, doon, tapos, pag binasa mo yung Efeso 4:4-5, yung mga doon na lang naman dala niya sa langit yun. Ang una niyang dinala doon, yung mga nasa spiritong nasa bilangguan na pinuntahan niya. Kasi kasama sa pinurify niya, kasi may mga kasalanan pa rin sila eh. Kailangan pa rin nila ng perfect ultimate sacrifice. Kasi nga Hebreo 4:4-5 sa 7, may kasalanan pa rin sila. Kahit sabi natin mga propeta, may mga kasalanan pa rin. Hindi nila na perfect. So dinala niya na ng paraiso kasi nakapag-sacrifice na siya eh. Yung sacrifice kasi ni Jesus Christ, universal talaga yan. So dinala niya sa langit yon yung mga kaluluwa doon. Pero yung mga buhay pa, hindi mo na niya dinala. Siyempre, pinangaralan niya lang muna. O gawin yung alagad ang lahat ng mga bansa. Lahat ng mga tao sa bansa. Tapos yung mga kaluluwa na nandun sa spiritual realm, dahil hindi nga makapasok sa langit, kailangan nga si Kristo para buksan yung paraiso. Doon niya na nadala yung mga kaluluwa kasama ng Ama. Kasi mga perfecto na yun, kaya nilang makita ang Diyos. Boy Letra, sabi mo universal yung salvation ni Jesus. Yes, universal. Galatians 6, verse 14-15. Ibig mo bang sabihin ano? Na just in case, halimbawa merong another intelligent being in the distant galaxy. Hypothetical. Magsusubscribe din sila, kailangan din silang mag-subscribe kay Jesus. Kung iyan talaga totoo, yan din sinabi nga ng Pope namin, di ba? Alam mo yung statement ni Pope Francis dyan, di ba? Nabasa mo na ba yun? Ano pala? Universal yan. Oo, sabi nga, sino man. Kahit yung mga alien. Kung meron. Kaya nga universal. Actually, hindi naman ng alien yung binanggit. Yung mga sinaunang tao na hindi nakapasok ng langit, kasama sila sa purify. Sila Adan at Eva. Yung mga lahat wala nakapasok na langit lahat. Nandun sila spiritual rin, pero state of paradise na rin yun. Lugar ni mayaman na talaga naghihirap doon. Merong Abraham's bosom. Sabi doon sa Abraham's bosom, dinala doon si Lazaro. Inaaliw si Lazaro. Ibig sabihin, state of paradise, inaaliw. Pero hindi pa yun yung fulfillment kasi hindi pa nila nakikita ang Diyos. Which is ang fulfillment talaga ng paraiso, yung makita mo ang Diyos, yun yung satisfaction ng kaluluwa mo. Makita mo yung Creator mo. Yun yung satisfaction, which is, yun yung ayaw ipakita ng dyablo sa atin. Kasi yung pagkakatawan tao ni Kristo, foretaste na yan na pangako niya na ipapakita niya ang kanyang sarili. Sino mang sa kanya, yung pangako. So nagkatawan tao si Kristo na Diyos. So meron ng patikim. Nagpakita. Kaso nga lang, nasaan yung katauhan? John 1:14, 1 Timothy 3:16. Pero foretaste na yun kasi sa mukha ni Kristo nahayag ang kaluwalhatian ng Diyos. 2 Corinthians 4:6. Letra por letra, universal talaga. Galatians 6:14-15. Tingnan mo doon. Masahe mo. Universal, sanglibutan, kasamang naipako at ako'y sa sanlibutan. Kasama so, ang sinasabi mo, out of these trillions of galaxy, na napakaliit lang ng tiny earth, lahat ng salvation ay nandito sa earth. Kay Jesus Christ, universal. Kaya nga kami, universal. Yes, yung million trillions galaxy, wala yan eh. Yun nga sa espiritong nasa bilangguan, hindi mo nga, meron ba sa mapa ng galaxy yun? Natuklasan na ba ng tao yun? Yung sinabi ko, 1 Peter 3:19-20, mga espiritong nasa bilangguan. Asan sa part ng galaxy? Wala. Kasi yan, spiritual realm.
Mga physical realm lang yung sinasabi mo, sukdulan yung sinasabi ko, bro. Nga, dinala niya sa langit yun. Efeso 4:4 o ay Efeso 8 Efeso 4:8 Gs. No, at sa pag-akyat niya sa sangkalangitan, dala niya ang bihag sa pagkabihag ng mga tao. Iyon. Bro, next question. Di ba, so ang universal para sa'yo, extend yan all throughout the trillions of galaxy. Hindi nga lang yan kasi ang universal sa amin, dun sa Genesis 1:1, letra por letra, no? Nilikha ng Diyos ang langit at ang lupa, which is yung langit at ang lupa, nung unang paglikha, tinawag na sanlibutan dun sa John 17 verse 4-5. Ngayon, i-clarify ko lang ha, yung sinabing universal redemption, universal yon, pero hindi naman lahat yon tumanggap. Kasi hindi nila tinanggap eh. Tumanggap pala sila kasi hindi nila kinuha. Parang ganito lang yan, no? Ang Diyos na si Kristo naghain ng katawan niya sa lahat ng tao. Kaso yung iba ayaw kainin. Kaya sinabi niya, sino man ang kumain ng aking laman at uminom ng aking dugo? Lahat yun, lahat. Lahat ng tao, pati yung mga nasa may espiritong nasa bilangguan, kasama sila. Nagtagumpay na yun sila kasi wala naman sila sa mortal sin. So yun, bro. Ngayon, yung mga alien, hypothetical yan. Kung meron yan, kasama. Kung wala sila, hindi sila kasama kasi wala silang existence. Hypothetical siya kasi wala naman pang kaya magpatunay yan eh. Pero sinabi na nung Pope namin, kung meron sila, ay Diyos pa rin ang kailangan pag magkasala sila. Kasi yung pagmamahal ng Diyos, hindi yan punishment. Hindi yan magkaiba. May tinatawag na eternal simplicity. Kunyari, ayaw mo sa kanya. Yung hell, reward niya yan sa'yo. Ayaw mo sa kanya eh. Ayaw mo sa akin? Ayaw mo sa akin? Eh, gusto mo lumayo sa akin? O yan, hell, regalo ko sa'yo. Wala ako dyan. Ganun yun. Brad, no? Sige, usap lang kayo. Sino naman binigyan mo ng regalo? Hindi ako. Hindi, si Tink, pinasyalan ko eh. Minsan na tayo si Tink ba to? Si Tink yan. Naglalakad. Wag mong bigyan ng regalo na hell si Tink. Tropa natin yan. Ikaw naman, boy. So, yun yung hell eh. Regalo niya yan sa mga ayaw sa kanya. Ilagay mo na lang muna sa purgatorio. Diyan mo maasam talaga yung walang Diyos eh. Naggawa talaga siya ng priest kung saan hindi na siya diyan makikialam. Regalo niya sa mga demonyo, sa mga ayaw sa kanya. Ganun. Ayaw mo sa akin, hindi regalo, 'di ba? Ganun siya. Si RJ Jabay ko ba yan, bro? Yung Jewish, bro? Ikaw yan, no? Sa Old Testament, wala ring demonyo. Nabasa mo na ba yung mga oral tradition ng Jew? Di ba sa... May Hudyo rito? Teka mo na, alam mo ba yung kasi Jew ka, mag-subscribe ka sa mga Jew. Nabasa mo na ba mga oral tradition ng mga Jew? Di ba yung demonyo sa Kristiyano? O yan yung mga kasama. Ano pa? Devil, demon. Yan yung mga nanonukso sa tao. Okay. Yung demonyo, ibig sabihin nun, Diyos-Diyosa ng mga pagano. Yun ang ibig sabihin ng Shedim. Pero nabasa mo na ba yung mga oral tradition ng Jew? Marami nga sila mga mythical demons eh. Yung mga nabasa ko, yun yung mga sinasabi ko, yun yung mga napag-aralan. Mag-subscribe ka sa mga Hudyo, bro. Huwag mong hanapan ng tignan mo muna yung mga Hudyo. Maraming paniniwala mga Hudyo, bro. Wala kaming problema dun eh. Hindi, ang tanong, RD, paano ka naging Hudyo? Ewan ko, tanong... Paano ako naging Hudyo? Paano maging Jewish? Hindi naman ako Jewish. Ano ka ba? Hindi ako Jewish. Sa Bible may tinatawag na righteous. Ano ka muna? Minsan nalilito ko sa'yo. Jewish ka ba? Ano ka ba? Hindi kami yung sinasabi na sumasanib sa Torah. Diba sabi ng Creator? Kayo yung sinasabi?
There Paano ka is one sinabihan? there is one Torah for the homeborn and the stranger. Hindi nga. Paano ka sinabihan? Nabasa mo lang yan. Event yan eh. Tapos na yung Biblia. Paano mo nabasa? At ikaw Hindi yan. naman Hudyo ba si Noah? Hindi naman. Hindi siya Hudyo. Kay Noah ka galing. Buhay ka na Noah ka galing. Ha? Pang ilang anak ka ni Noah? Ako, mas Sino gusto ko naging na asawa mo? sa Hudyo kasi Marami yung mga ibang pingi ni Noah, makasalanan. Napunta na sa Patay mga tayo tribe ng sa'yo, mga RJ. bigas. Isang milyong Ano taon. na nangyari sa inyo sa Pilipinas? Oy. Naging ano na to, naging binhi na to ni Noah. Ayaw dun sa kila Abraham eh. Ang gulo mo, Diab eh. Ayaw mo kila Abraham, bro? Di ba sabi Father ng of faith natin yun. Ayaw mo, Noah. Noah ka, direct. May babaypas mo si Abraham. di ba Itatakol sabi mo na. di ba ang turo ng mga Kristiyano tayo? Yung kaluluwa umaakyat sa langit, pumupunta sa impyerno. Yan yung Christian. Umaakyat. Sandali, walang ganon umaakyat, bro. Hindi aakyat. Huwag mong baguhin ang Biblia. Hindi mo kayang umakyat doon. Anghel nga pinagdadala. Yun ang Christian eschatology, no? Sige na, pagbigyan mo na si Kuya. Hindi, mali yung... hindi ko ito matatapos. Hindi, dapat sawayin na may kabagsikan to, Ayaw bro. nila. Ganyan din si Huwag mo Tagabasa kaming kahapon. lupawin. Kailan ka lang Nung may nagbasa? piniwali Ilo ka ng maling aral mo rin. Nasa Nung binasa mood si niya, ano eh. Pero Nagulat siya, may katawang lupa, yung kaluluwa. May katawan lupa ang kaluluwa. Sa langit. Specific mo, anong verse? Nagulat Depende din sa siya. verse yan. Walang depende kung ano ibig sabihin. Ha? Walang depende sa verse? Depende sa verse. Gara na eh. Term yan eh. Lingwahe yan. Bro. Ganun Kahit yung Elohim na ikakapit, depende sa verse. Ganun kasimple, ganun kadali. Anong lingwahe? Anong lingwahe? May language Anong barrier. lingwahe? Hindi pala depende sa verse, sa Ano ang ibig context. sabihin sa Hebrew? Yun yung kahulugan. Depende Bago nga ka sa magsabi verse. Ano alam mo letra sa for Hebrew? letra, Anong alam mo sa Bago Hebrew, ka bro? magsabi ng context. Bro, anong alam mo sa Hebrew? Kuya Roel, alam naman ng mga Yes, boy. Kristiyano yan na yung soul, maraming meaning that dun sa Old Testament Marami scripture. yan. Depende po sa Depende sa paggamit verse ng yan. pangungusap, yung pinatutungkulan. Huwag mong sabihin hindi depende sa verse yan. Yung may depende sa verse yan. Kahit na may Old Testament, depende pa rin sa verse eh. Boy, walang hermeneutics yan. Hindi daw depende sa verse. Cherry-picking lang yan. Basta magsalita na lang tayo, ganun. Okay lang Oo, yan. No? ganun lang. Isa lang ang Hula-hula. tama sa atin. Hindi pwedeng lahat tayo tama. Ay, hindi ka talaga tatama, Brad. Pasensya Concern lang na. ako sa Hindi iyo ka talaga tatama. Gusto ko lang kitang i-expose sa katotohanan, bay. Gusto kong ipaalam sa iyo yung ano. Hindi na masyado kailangan, mga kapatid na Kristiyano. Okay lang. Walang bago. Walang pilitan dito. Okay lang yan. Oo. Kasi sinabi ko Wala naman sa ako iyo, masyado matututunan dyan. Kasi dyan ako yung meaning galing. ng soul, sinasabi ko lang sa iyo, bro, yung meaning ng soul depende sa Bible verse kung anong meaning. Hindi basta Kaya nga soul. ginawa. Depende sa kahit kaya yung explanation mo, depende sa context ng explanation mo kung anong ibig sabihin ng soul. Ganun yun. Kunyari, in term na God, hindi porket God, depende pa rin yan sa context kung mga Diyos-Diyosan yan. Eto, tignan ito. Tunay na Diyos ba yan? Hindi ito maintindihan ng Sino bang Diyos Kristiyano. yan? Kasi Galabo mo English naman, bro. Tagalog ang libro ng Kristiyano eh. Sino nagsabi sa English Tagalog? Ibig sabihin, Hindi kayo naman naman kami English lumitaw, English Tagalog. Tagalog lang. Okay, sige nga, Ano itry yung nga. Codex Sinaiticus? Ano yung Codex Vaticanus? Okay, sige nga, itry Yung nga mga i-explain papyrus. ng Kristiyano tong English ba yun? Numbers 22. Alam mo ba ibig sabihin ng Christian? Ay, yung Christ. Hindi niya alam. Galing yan sa salitang Kristo. Na tagasunod ni Kristo, Kristiyano, tagasunod ni Kristo. Sinunod sa pangalan ni Kristo. Tanungin mo siya yan? kung anong gusto Ang niyang ibig sabihin patunayan. ang Ano ibig ba sabihin ng mahirap yan? Christian, follower of Christ. Yung na follower of Christ nga, ano bang mahirap doon? In Kristiyano, English, follower of Christ. in English mo lang yung sinabi ni Boy Litre. In English mo lang. Ano ibig hindi sabi mo kanina ano ibig sabihin ng Kristo? Ano ibig sabihin ng Kristo? Doon nga galing eh. Doon nga tayo sa origin. Ano ibig sabihin ng Kristo? O di anointed. Oh, alam mo pala. Mukhang Alam mo pala. Paano ka Alam mo naging ba yung Hudyo? tinatawag na Christos Totos? Ano Alam ibig mo ba sabihin ng ano ibig sabihin Iniga mo na. Malalim, papalalimin natin. Alam mo yung Christos ano ibig Totos? sabihin ng tagapagligtas? The Savior. Oh, in English ko lang ha. O ngayon makinig ka. Ano yung ibig Savior. sabihin ng Christos Totos? Sa bagay tama ka no. Ibig Christos, sabihin ng tagapagligtas. Christos Totos tayo bro. Christos Totos. Anong ibig sabihin yan? Sa inyo lang yung Greek. Okay, Yung mga tama. Greek sa Hebrew
pagano yung mga yun. Pagano yung lingwahe yun. Paano sasamba yun? Lingwahe lang yun. Hindi. Patay. Mali ka na naman. Ganito kasimple, no? Yung lingwahe, Everything about the Greeks is pagan. Yung lingwahe, lingwahe. Pagbintangan mo lingwahe. Lingwahe ang Paano pagano. makasamba yun? Lingwahe yun, sasalitain mo yun. Everything about the Greeks is Bahala ka. pagan. Bahala Okay, ka na. tignan nga natin kung kayang i-explain ito ng Kristiyano. Alam mo Numbers meaning ng 22. pagan, yung paganos. Alam mo meaning? Mga bro, Okay. yung salita Anything. sa ako, bro, yung salita sa ako, lingwahe yun, dapat nakaredy yung sako nyo. Hindi. Kay RJ. Pati yung lingwahe. Sandali. Uncle Jos, sandali. Papasintabi, wala na pong sako. Dinadrum ko na tapos sinisimentuhan na tapos inulog ko sa Ilog Pasig. Bro, i-explain mo nga sa akin, bro. Paano naging pagano yung lingwahe? Lingwahe yun eh. Salita yun eh. Ang sinasabi ko, Kultura yun. Ang ibig sabihin, kultura. Oo, ang sinasabi ko, everything about the Greeks. So lahat-lahat. It's Bro, all about pinag-uusapan Greeks. natin language. Wag mo bidama yun. Hindi tayo napupunta sa, Hindi lang sa language. nationality. Hindi Lahat nationality. nga. Sabi ko nga, everything about the Kinig Greeks. ka. Yung mga Hebrew dati, Everything about the nag-i-instinct na. Greeks. Kailangan nilang mag-aral ng Hebrew para sila maging rabbi. Hindi mo alam yung historical event na yan, na nag-i-instinct na yung Hebrew dati? Everything about the Greeks. Paano yung mga Greek speaking yan? Sila Jesus Christ, yung mga apostol. Mga Greek speaking na sila. Ibig sabihin, automatic, pagan. Pag sinabing pagan, paganos, ibig sabihin nun, alam mo na, sabihin ko sa'yo ha. Siguraduhin nyo muna kasi ngayon. Makinig ka muna kasi sabi mo ngayon, sigurado Greek. ko. Alam mo ba yung sinasabi paganos? nila, Aramaic. Alam mo ba yung paganos? Jesus. Yes, meron talaga language ni Aramaic, Jesus? meron nga, wala namang problema. Pero nag-i-instinct Ano na to? nga yung Red Hebrew. herring lagi itong kausap mo, boy. Nag-i-instinct na yung Hebrew. Ngayon, ang tanong ko sa'yo, sabi mo pagano ang mga ang Greek. Alam mo yung meaning ng pagano? Alam mo meaning ng paganos? Oh, everything that is contrary to the God of Israel is Ulitin ko. Alam mo ibig sabihin ng pagano? Oh. Ano? Oh, nations, heathens, Gentiles. Iba yung hentil sa pagan. Ano ka ba? Pag sinabing pagan, kayo yung pagano. Oh, everything about everything contradicting the God of Israel. Mahina ka sa linguistics. Pagan. Ganun kasi Mahina yan. Hintil yung sinasabi mo. Hintil lang sinasabi mo. Hindi pagan ang hintil. Pag sinabing hintil, dayuhan. Okay, ganito. O mali ka, pagan ganito tayo. kasimple. Ano yung Ganito pagan? kasimple. What is pagan? We can agree to disagree. Okay, ang mga hintil pagano. Pagano yung mga hintil? Hindi, doon tayo sa term. Ano ang pagan? Ibig sabihin, yung mga Christians, pagano din. Pagano. Hindi. Ano ibig sabihin ng pagan? O, hindi mo na alam, no? Kami nag-develop ng pagan, eh. Okay, everything. Sabi ko, ulitin ko. Mali. Sinabi ko na mali. Sige, kayo muna. Okay, Mali. Bigyan mo sila ng oras. Sila muna. Mali. Sabihin ko. Sige, tira na boy, letra. Pag sinabing paganos, ang unang term dyan na, ang unang ikinapit yan, no kami nga nag-develop na yan eh, sa Latin yan eh. Ibig sabihin yan, civilian. Nagde-develop na lang kasi yung mga civilian noon that time, mga sumasamba sa Diyos na, pero yung meaning talaga niyan, civilian. Yung sinasabi mo, hintil yun. Dayuhan. Mali ka na naman. Kakain muna kami. Ako naman, boy, letra. Kain muna tayo. Ako naman, boy, letra. Alain mo, RJ, ginoto mo si Boy Letra. Kain muna tayo. Matindi pala talaga pinaglalaban ni RJ. Ibalik mo nga yung pinaglalaban mo, RJ. Tayo muna dito, guys. Brother Tink, salamat ha, brother. Uncle Boy. Baba mo na ako. Uncle Boy, wala bang pagharap kay Tagabasag sa rebulto na yan? Panay atake kasi si Tagabasag eh. Sabihin nyo kung lalaban sa akin. yan. Kung lalaban siya sa akin, kahit anytime, gusto nyo, ngayon na eh. Ipagpaliban ko yung tanghalian ko, gusto nyo? Tagabasag puro kayabang eh. Puro yabang si Tagabasag. Yan. Champion daw siya eh. Tawag nito sino ang tunay na Diyos? Sino ang tunay na Diyos?
May tropeyo pala to si Tagabasag, pabira. Sino ang may tunay na Diyos ayon sa mga talata ng Biblia? Ang Katolik o ang o ang Tara, ngayon na. Kahit anong topic yan, pwede tayo dyan. Yun nga, isip natin para maganda talaga. Ngayon na. Tagabasag, ang Diyos nyo, si Huwag mo na Soriano. ngayon. Patutunayan Si Soriano ko ang sa Diyos mga talata nyo. ng Biblia Huwag muna ngayon. kung sino ang tunay na Diyos. Ang Diyos ba ng Katoliko o ang Diyos ng... Kailan na lang? Kailan tagabasag? Sa ayaw mo ngayon. Para ma-diet ako, tumataba na ako. Paghandaan mo rin. Masyado na. Kailan? Lagi ako Kailan? maganda eh. O, Ang sagot Diyos, mo kailan? ang Diyos nyo, Isulat Tagabasag, si nyo. Soriano. Isulat nyo, tapos Ayun na. lagyan mo na, ano. Mamaya. Patutunayan ko kung sino ang tunay na Diyos ayon sa mga talata ng Biblia, ang Diyos ng Katoliko o ang Diyos ng Iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia. Gets na yan. Kailangan. Ang Diyos ng MCG ay si Soriano. Walang mababasa na Diyos si Soriano. Sinabi Diyos niya yan. nyo siya. Kasi nga, paano mababasa? Diyos nyo nga eh. Paano Ano, mababasa? basta wala kayong aklat. YouTube meron. Oh, napapanood. Kailangan mababasa ayon sa mga talata ng Biblia kung sino ang tunay na Diyos. Saan mababasa, Berbate, na si Rason at si Soriano Huwag kang sumabay mo na, Roel. dukhang pantas? Saan mababasa? Tamad kayo magsulat Berbate. Paano mababasa? Pambihira. Huwag mo na itong tumabi ka muna, Roel Cho, no? Ito, ganito yun, ano? Bakit ako tatabi? Ah, Ayaw mong masagasaan kita? Nasa mood si ano ngayon? Nasa mood si Kuya Nasa Raul. mood ako ngayon. walang Nasa alang mood muna ako. sa matatanda. Itabi muna natin. Ganito yun, Boy Bata Litraw. pa yan si Kuya Raul. Di naman yung matanda pa. Yung mga matanda, yun yung tagasaway Ayon ng sa mga mga talata ng Biblia na mga ang bata si Kuya na Raul, ulo. ay Diyos ng Katoliko. At patutunayan ko rin, ayon sa mga talata ng Biblia, ang tunay na Oo na, dami mong patutunayan eh. Anong schedule? Kailan? ng Iglesia ng Diyos Kailan? na nasulat sa Biblia. Kailan? Kailan? Ito tagabasag, wala kang patutunayan. Ang gagawin mo lang, kalokohan. Simba pa kami mamaya. Saan ka? Ay, ano araw ba ngayon? Tara. Oo nga. Mamayang Magpapalit. gabi. Okay, sige. Mamayang gabi. Hindi. Isit natin yan. Kasi Sige, maganda ka muna. Kabado. Oo, magpapiesta ka muna, magkatay ka ng kalabaw. Champion eh. Bihira yan. Kahit anong First paksa. time ko narinig na si tagabasag, champion ah. Champion ng kalokohan. pwede bang maghari yung kasinungalingan? Yung nasa katotohanan na maghari. Ay, mayroon naghari kayo, si Soriano. Naghari siya. Hindi. Sabi ko, Pag-usapan natin itabi mo yan, yung tagabasag, no? PMP, lagi naman tayo nagkikita eh, no? Kung hindi ka mapag-desisyon ngayon, marami akong ang daming kinontrata sa akin ng mga tiga-TR eh. Dami kong debate sa kanila, baka Ika-cancel ni Boy Litra, alang-alang sa'yo. Hindi, nakakaya dun. Nakakaya naman dun, nakapagsabi na ako. Ibig sabihin, mas may halaga yung mga iglot. Hindi naman, bira ka. Pare-pares na kaluluwa yan. Pero siyempre, first come, first serve, nakakaya. Hindi ako tao. Oo nga naman. No? Ang problema niya ng Killboy, walang sinasabing walang sinasabing schedule kung kailan. Sabi lang, iset lang. Kailan ba yun? Ang ganda nga ng talumpati. Parang kwentong kutsera. Pagkabuhay namang muli ni Soriano. Yari. Hindi nga namatay talaga yun eh. Pwede ba yan, basag kakain pa ako. Kaya nang tanghalian. Pag-usapan natin yan. Siguruhin natin yan kasi nakasalalay yung tunay na Diyos dyan eh. Nakasalalay talaga. Kaligtasan ng mundo, bro. Oo. Akalain mo, 1995 lang lumitaw yung singaw na yun, No? Singaw lang 1995 tapos nakasalalay daw, agoy. Parang kalawag to eh. No, nakasalalay sa yung kaligtasan ng mga tao. By the way, sige, mo na lang bro, tagabasag eh. Pwede naman, kahit sino naman ako. Sige. Si Boy Letra, kakancel na yung tanghalian, alang-alang sa'yo. Oo, kasi tumataba na ako eh. Mayat-payat sana fasting. I-advertise siguro natin, no? Sige, patutunayan ko ang kung sino ang live.
Popost natin. Ang Sige, sabihin mo na. Iglesia Katolika Romana o ang Iglesia ng Diyos na nakasulat sa Biblia? Yon. Ayon sa mga talata ng Biblia. Ang galing ah. Kailangan yan, Kuya Rowel. Iglesia ni Cristo sa Biblia na Kuya Rowel, babasa. nakasalalay dito ang kaligtasan ng mundo. No, sa debate namin dalawa. So, hingi na lang ang copy ng kay Tink para makakuha ko yung clip ng ano mo, no? Tink, isend mo sa akin yung link nito, ha? Kuha ko ng clip niya. No, para ano, evidence. May ebidensya ba? May ebidensya. May ebidensya ba? Ebidensya. No? Bro, Tink. Kaya nga paghahandaan ko yan eh. Dahil ano yan eh. Ganyan ba talaga yan kayo? Akala ko nasa Biblia kayo tapos pinaghahandaan. Labanan ng Diyos to. Basa. Tunay na Diyos. Unang Pedro 3:15, lagi kayong maging handa. Yun. Oo. Maghanda ka na ng siopaw tsaka mami. Gabasag. Gagawin kang pagkain ni Boy Litra. Brother Tink, penga akong ano mo, ng link nito ha. Sige, end live muna ako. Mamaya na lang. Send mo sa akin yung link. Kukuha lang ang clip ng ano sige, kay sige. ano. Salamat, kaibigan. Okay. Kaibigan ko to eh. Ingat ka dyan, Tink, lagi ha. End live muna ako ha. Nasaan ka ngayon, Tink? Tink, saan ka ngayon? Sa Pinas? Makain siya, nasa restaurant na ata to. Sa Pinas ka na? Hindi na tayo makasikaso. Nandito pa rin ako dati. Wag natin paalam. Baka malaman ka, hahantingin ka na naman ng mga babae mo. Sorry. ng mga kaibigan mo pala. Sorry. Pasensya na. Oo, nadulas na.